Merry Christmas po sa ating lahat. Pakibati nyo nga po ang inyong katabi, Merry Christmas. Ngitian nyo naman. Ayan, ngitian nyo naman. Baka bumati kayo ng Merry Christmas, hindi kayo masaya. Merry Christmas po sa ating lahat. Kahapon po, napapagkwentuhan po namin at nagbabalik tanaw kami sa mga nangyari po sa aming ministeryo dito po sa Caloocan, Bethel. Masarap po pagkwentuhan po yun eh. Tama po ba? Naalala niyo pa po ba? Nung kayo po ay una pong dumalo dito sa ating church. Naalala niyo rin po ba nung kayo po, pagpasok niyo po dito, dati, dito rin tayo nagsimula eh. Tama po ba? Dati, dito rin tayo nagse-service, punong-puno po ito eh. Pero ito po, ang parehas po noon at ngayon, ang Diyos na sinasamba natin, noon, ngayon at bukas ay hindi nagbabago. Amen po. Hallelujah. Diyos pa rin siya hanggang ngayon. Hallelujah. Kung meron po kayong Bible, tayo po tayong lahat. Samahan niyo po akong basahin ang ating text for today. Lucas chapter 2. Lucas chapter 2, verse 7, sabi po dito, isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot ito ng lampin at inihiga sa sabsaban. Dahil wala nang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang buhay, makapangyarihang salita. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. This is the time to worship you in spirit and in truth. Ito po yung panahon na kung saan malaya ka po naming sambahin, purihin, pasalamatan, Panginoon, ng buong puso. Lord, I pray, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, na ma-experience po namin, Lord God, ang iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon, with no limitations. Ikaw, Panginoon, ay sapat na. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Masarap pong magbalik tanaw kasi naaalala po natin ang mga bagay na ito. Yan. Ang title po ng ating message for today ay pinamagatan ko pong Unforgettable Christmas. Unforgettable Christmas. Hindi lahat ng Christmas unforgettable. Pero ang first Christmas sa Luke chapter 2 na binasa po natin, para po dun sa mga character na nandoon po, kung nabasa nyo na po yung chapter 2, sa kanila, itong Christmas na ito, it is a memorable Christmas at hindi na nila makakalimutan ito because it changed their lives. Hindi iyon malilimutan. Hindi dahil hindi dahil maganda ang paligid nila, kundi dahil si Jesus ay dumating at naging personal sa buhay ng mga taong ito. Hallelujah.
Ngayong araw po na ito, titignan po natin yung mga buhay po, kung paano nila na-experience yung first Christmas kay Mary and Joseph, sa mga shepherd, at kay Simeon at Ana. Yan. So, bibigyan ko na po kayo ng overview ng ating tatalakayin po ngayon. At sabi ko nga, unforgettable Christmas. Unforgettable Christmas. Alam niyo po, taon-taon may Pasko na dumarating sa ating buhay. Ilang taon na po ang may edad na po dito. Hindi ko po sinabing matanda, ay nasabi ko na. Ano ba yan? May edad. Ayan. Kasi yung iba kasi ayaw tinatawag silang matanda eh. Pero naniniwala ako, lahat ng tumatanda kay Kristo, may pinagkakatandaan. Yan. No? Ang dami na pong taon ang dumating sa ating buhay. Marami na ring Pasko na ating pinagdaanan. Pero ilan po doon yung masasabi nyo pong hindi ninyo makakalimutan. Halimbawa, ilang taon na po kayo? Ako, 38 na po ako eh. Sabihin na natin na -5 kasi yung baby ako, hindi ko masyado matandaan yung Pasko. Okay? Sabihin na natin mga 32, ganyan. 32 years. No? Sa 32 years, ilan po doon kaya sa akin yung talagang memorable, no? Sa iba kasi memorable, merong nangyari sa kanilang hindi maganda. Which is very sad. There is a first Christmas na parang malungkot. May krisis na pinagdaraanan. Kaya memorable sa kanila. Pero, kailangan ba ang Pasko merong krisis na mangyayari para matandaan natin? Di ba dapat ang every Christmas should be unforgettable? Baka yung iba sa inyo, kumakanta na eh. Nat King Cole. Mamaya may LSS na kayo niya. Unforgettable Christmas. Unforgettable Christmas because when Jesus becomes personal. Yan. Sa tanong lang po, ilan sa atin po dito nais niyan maging memorable lahat yung Pasko na dumarating sa Kanya? Amen? Amen. Ngayon po, maging memorable sa atin yung Pasko. At makikita natin ito sa buhay po na ating mga babanggitin. Una po, si Mary and Joseph. Paano naging unforgettable yung Christmas nila? No? Unforgettable yung Christmas nila. Kung babasahin po natin, Luke chapter 2, verse 1 to 7, samahan niyo po ako. Sabi po dito, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, verse 4, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem. Tignan niyo po, Nazareth, parang malayo po yun eh, sa Bethlehem. Malayo po yun sa Jerusalem. Okay? At ang bayang isinilangan ni Haring David. Bakit daw? Bakit siya pupunta yun? Bakit sila babalik ulit doon sa kung saan sila naggaling? Kasi nga, kung babasahin po natin yung verse 1, may binanggit po doon eh. Biglang nagdesisyon yung emperador ng Roma, si Augusto, doon lang yon. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng census. So, kailangan lahat sila, babalik sila sa kung saan sila dapat pumunta. Kaya pala, dahil kabuanan na ni Mary at ni Joseph, si Mary lang pala, hindi si Joseph. Si Mary, kabuanan na niya eh. Kailangan niya mag-travel. At wala pa po nung Grab. Sino po dito nagdalang tao? Mga babae. Yan. Mahirap po yun. Maging yung asawa ko po, siya po ay nagbubuntis sa aming panganay. No? Buti na lang may Grab. Sabi niya, manganganak na ako. No? Tawag kagad, Grab. Pumunta kami kagad sa ospital. Sila Joseph and Mary, wala pong Grab nun. Yung travel po nila
from Nazareth to Bethlehem. Okay. Hindi po express. Wala ring train, no? Mabagal dahil hindi pwede matagtag, no? Kailangan mabagal lang, slowly but surely. At nakarating naman po sila, no? Kaya pala, ito lang po, no? Kung mapapansin niyo po doon sa kwento, kaya pala, nung pagdating nila sa Bethlehem, wala silang matuluyan. Marami siguro nagtatanong, bakit sa sabsaban? Ang dami naman pwedeng bakit hindi agahan ni Joseph at Mary? Hindi nga pwede. Kailangan bagalan mo lang. Nakita niyo po yung sitwasyon nila? Nakita niyo po yung hirap na pinagdadaanan din nila? No? Mahirap po para sa kanila yung travel. Mahirap para sa kanila na gawin itong bagay po na ito. Mahirap yung kanilang sitwasyon. It is uncomfortable. Sabihin niyo uncomfortable. Minsan, dumaraan po rin po tayo sa uncomfortable situation. Katulad po nila Joseph and Mary, it is uncomfortable for them. Pwede naman sila dun sa Nazareth lang manatili eh. Kaya lang meron silang obligasyon na kailangan nilang gawin. Una, sa gobyerno. At pangalawa, at importante, sa Panginoon. Meron silang commitment sa Lord eh. Tumugon sila sa kanilang sa nais ng Panginoon sa kanilang buhay. That's why their first Christmas is unforgettable because of their obedient faith. Kahit na hindi sila komportable, kahit na inconvenient sila sa sitwasyon nila, sumunod pa din sila. Sumunod pa din sila. Mga kapatid, isipin ninyo, si Mary at si Joseph, hindi ito parang yung first Christmas, hindi siya Instagram-worthy, na parang magse-selfie ka, ganyan. O kaya yung nakikita nyo na Belen dito kapag ka mga Pasko, hindi po ganun eh. Hindi ito yung Instagrammable, ang tawag po ba doon? Instagrammable, yan. Pero dito natin matututunan yung aral. Minsan, pumapasok ang Diyos sa gitna ng inconvenience. Tingnan niyo po, yung sitwasyon natin. Pwede tayo dun sa taas eh. Pero, naniniwala din po ako, niloob ng Panginoon na naririto po tayo ngayon. Naririto tayo ngayon. Maybe it is inconvenient. Maybe it is uncomfortable. Mukha po kayong estudyante ngayon. Ako teacher. Maybe it is inconvenient for us. Pero minsan pumapasok si Lord sa kalagitnaan ng uncomfortable things. Dumaraan po ba tayo sa isang sitwasyon na uncomfortable? Minsan ganito rin yung Pasko natin eh. Katulad nila Mary at Joseph, napakahirap na kanilang dinanas. Biruin yun, magta-travel ka, nagdadalang tao ka. Si Joseph din, syempre alalayan niya si Mary. At tapos wala pa sila matuluyan. Tignan niyo, no, yung stress na natanggap nila noon. No? Wala, lahat ng puntahan nila, dahil wala na nga, lahat ng mga hindi taga roon, naroroon, naunahan na sila, kasi nga, hindi sila pwedeng bumilis. Wala silang matuluyan. Nakita niyo yung stress na yon? Kuminsan, ganun din po yung Pasko natin eh. Nakaka-stress. Sabi ng iba, darating na naman yung Pasko, gastos na naman. Dumarating yung Pasko, nai-stress ka na naman. Mai-stress ka, sino yung bibigyan mong regalo? Yan yung problema. Yung iba naman, nai-stress, wala silang pambigay ng regalo. Ang daming problema. Hindi lang yon, may mga uncomfortable things, sitwasyon sa ating buhay na maaring ating pinagdaraanan. May problema tayo sa pera, maaring may problema tayo sa pamilya,
relationship sa family, may mabigat kang pinagdadaanan. It is inconvenient for us. Pero kapatid, hindi hadlang ang inconvenience para kumilos ang Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ako na hindi ito hadlang, itong sitwasyon natin ngayon, hindi hadlang para hindi kumilos ang Panginoon sa buhay mo ngayon. For all these years, ang Caloocan Bethel, marami na rin po pinagdaan ng mga ganitong sitwasyon. Sabi ko nga, mukhang binabalik lang tayo ng Panginoon sa dati. No? Kumbaga parang tignan din natin. Sabi nga, may kasabihan tayo, di ba? Ang taong hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan, may stiff neck. Ang taong hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makakapunta sa kanyang paroroonan. Maaaring pinapabalik lang tayo ng Panginoon. Baka kasi maging komportable na tayo doon sa taas eh. Mas malakas yung aircon doon, di ba? Nakakatulog kayo doon eh. Pasensya na po, hindi po kayo makatulog ngayon. Mukha kayo estudyante. Pero hindi hadlang yung iyong sitwasyon, kapatid. Hindi hadlang ang iyong sitwasyon para kumilos ang Diyos sa iyo ngayon. May magandang mangyayari kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Tingnan niyo po ito. Hindi tumakas si Joseph, hindi rin umatras si Mary nung tinawag sila ng Panginoon. Imagine, meron po akong preach na about Joseph eh. Merong stage kay Joseph sa Luke chapter 1 na pwede niyang talikuran si Mary eh. Hihiwalayan na nga niya eh. Pasimple lang eh, di ba? Pero hindi kinausap siya ng Panginoon. Pagkatapos niyang makausap ng Panginoon sa kanyang buhay, anong ginawa niya? Tumalikod ba siya? Nag-agam-agam pa siya? Hindi. Sumunod siya kaagad. Sumunod pa din siya. Alam kasi nila kung ano yung uncomfortable, yung mga bagay na pagdaraanan nila, maaring ganun, no? Maaring alam nila yung kanilang pagdadaanan, kaya pwedeng, kumbaga parang ang hirap naman nito. Ayaw na lang ako, pero hindi nila ginawa yun. Hindi sila umatras, hindi tumakas si Joseph sa calling. Sumunod sila kahit hindi malinaw ang lahat. This leads to another principle. Ang pagsunod ang naghahanda ng puso para sa plano ng Diyos na pagtagumpayin ka sa iyong buhay. Ulitin ko po ulit. Ang ating pagsunod sa Panginoon, inihahanda po tayo nito sa magandang plano ng Panginoon para pagtagumpayin tayo. Maaring dumaraan tayo sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, sa mga sitwasyon na hindi naman natin gusto, mga uncomfortable things, inconvenient for us. Ayaw nating pagdaanan, pero nandun pa rin tayo. Kapatid, ang tanong ay, Lord, ito yung pwede natin maging tanong. Lord, hindi ko maintindihan, pero susunod pa rin ako. Do you have that kind of question? Panginoon, ang hirap naman itong pinagdaraanan ko. Ang dami kong mga pagsubok na pinagdaraanan ngayong 2025. Sunod-sunod. Parang hindi ko na kaya. Pero ganito rin yung sitwasyon nila Joseph and Mary eh. They experience inconvenience. Pero Lord, sabi nila, hindi ko maintindihan yung mga susunod na mangyayari. Maaring habang nagtatravel sila, ang haba nun eh. No? Maaring nag-iisip-isip sila. Kalooban pa rin ba ito ng Panginoon? No? Talaga bang kalooban ito ng Panginoon? Bakit pangit yung nangyayari sa amin? Wala kami tuluyan. Sa sabsaban ko, sinilang yung baby ko. Kalooban pa rin ba ito ng Panginoon? Pero ito yung pinakapunto dito eh. Lord,
hindi ko naiintindihan, susunod ako. Sumunod pa din sila eh. Sumunod pa din sila. Hindi nila tinakasan yung calling. Hindi nila tinakasan yung pagkakataon na binigay sa kanila ng Panginoon. At doon nagsimula yung tunay na Pasko. Sinilang si Jesus, walang palakpakan, walang banda. Wala po yung nakikita ninyo sa TV na mayroong biglang liwanag. Alam niyo yun? May spotlight pala. Spotlight kay Jesus sa sabsaban. Walang ganun. Wala pong ganun nung unang Pasko. Walang announcement, walang ganun. Kung kayo po si Mary and Joseph, no? Walang ganun. Kaya totoo siguro yung kanta eh. Silent Night. Talagang tahimik. Walang tahimik talaga. Parang ngayon, tahimik. Tahimik. Bakit? Kasi minsan, hindi maingay yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Silently, God moves in our lives. Pero ang importante, kumikilos ang Panginoon. May maganda siyang ginagawa sa buhay mo, kapatid. Ano man yung mga bagay na pinagdaraanan mo, ano man yung mga sitwasyon na pinagdaraanan mo, kapatid, kumikilos ang Panginoon. Kahit hindi mo alam, ang Diyos, tapat siya at tunay siya. Tingnan niyo po, minsan hindi maingay ang gawa ng Diyos sa buhay natin, pero tunay at makapangyarihan ang Panginoon. Sometimes, uncomfortable situation is a sign for us to obey and depend on God at all times. Ulitin ko po ulit. Minsan, may mga uncomfortable situation na ating pinagdaraanan ngayon. Pero maaari din itong signal for us or a sign for us na dapat dumepende palagi tayo sa Panginoon. Dumepende tayo sa Panginoon. We obey His will. Sumunod ka pa din. Kahit na mahirap, dumepende tayo sa kapangyarihan ng Panginoon at all times. Sabi mo sa katabi mo, at all times. At all times. Sunod tayo sa Panginoon. At all times. Katulad nila Mary and Joseph, hindi nila tinalikuran ang calling ng Panginoon sa kanilang buhay. Kahit na mahirap, sumunod pa din sila. Sumunod pa rin sila. At dito po, makikita po natin sa Lucas chapter 2, verse 8 to 20. Dito po natin makikita yung encounter naman po ng mga shepherd dun sa mga angel. Sabi po dito, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang gabing iyon, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran. Sa kapaligiran nila, nakakasilaw. Sabi po dito, wait lang po adjust ko lang aking... Malabo na rin po kasi yung paningin ko eh. Sign of aging. Ayan po, ayan. Sabi po dito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabihin nyo nga, kagalakan. Tingnan nyo katabi mo, medyo nagagalak ba siya na naka-attend siya ngayon? Ayan. May joy ba na mukhang ano lang, o kaya mukhang sarcastic lang, ganyan. Hindi naman. Sabi po dito, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Hallelujah! Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan nyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Nakita nyo po yon?
Ito yung talagang wow. Grabe no, na binabasa ko to. Sabi ko, talagang kilos to ng Panginoon eh. Imagine, galing sila sa Nazareth, okay, at tapos, paano sila sabi kasi sa prophecy, kailangan yung tagapagligtas ipanganak sa Bethlehem. Paano mangyayari yun? Nagkaroon ng census. Napersa sila pumunta. Ito, maraming pinanganak sa Bethlehem nung araw na yon. Pero iisa lang yung sinilang sa sabsaban. Napansin niyo po yung kalooban ng Panginoon na unti-unti nagaganap. Yung kalooban ng Panginoon. Para hindi mahirap hanapin sa mga shepherds kapag naghanap na sila. Maghahanapin lang nila yung may farm, sabsaban. No? Ang galing ano? Sabi po dito, bigla nilang nakitang kasama ng anghel, ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan, sila ay nagpuri sa Diyos at umaawit ng papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. At sa lupa ay, sabi pa dito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Wow. Mga kapatid, mapapansin nyo rin po, yung mga shepherd dito, sila po ay outcast. Sabihin nyo nga po, outcast. Yan. Sila yung, kumbaga parang dahil nasa labas sila palagi ng bayan, no? Sila yung hindi pinapansin. Sa panahon po nila, itong pagiging isang shepherd, okay, ano yan hindi sila importante sa society. Ganon yung kanilang estado. Ganon yung kanilang, kumbaga, nararanasan as a shepherd. Hindi sila importante. Hindi sila valuable. No? Pero dito po, napansin po natin, sino yung pinahalagahan dito ng Panginoon na bigyan ng unang mensahe na nandito na si Jesus? Nandito na, yung dito na si Lord. Sino? Yung mga shepherd. Hindi sila sikat, hindi sila importante sa mata ng lipunan, pero mahalaga sila sa mata ng Panginoon. Nararanasan nyo rin po ba yun? Na kung minsan na-discriminate kayo or kung minsan na naiitsipwera kayo, na-isolate kayo kung minsan, no? O ikaw mismo na ina-isolate mo na yung sarili mo, ganyan. Na parang hindi mo na pinapahalagahan yung sarili mo. O kaya naman, yung ibang tao, hindi ka na pinapahalagahan. Nakita ko po dito na ang Panginoon, importante ang bawat isa sa kanyang mga mata. Kapatid, importante ka sa Panginoon. Importante ka sa Lord. No? Pinapahalagahan ka niya. May value ka sa mata ng Panginoon. Kaya nga siya naparito eh. Kaya siya naparito dito sa atin kalagitnaan. Pinanganak siya para mamatay sa krus, tubusin ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng katagumpayan. Christmas reminds us, walang maliit, walang mababa. Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, no, pahahalagahan ka niya. Are you willing to come to the Lord? No. Sabi ng anghel, good news of great joy. Hindi joy dahil sa regalo. Hindi joy na detergent. Detergent ba yun? Panghugas ng plato. Hindi joy dahil may bonus ka. Joy dahil may tagapagligtas. Hello? May tagapagligtas na isinilang at naparito sa atin upang mamatay para sa ating mga kasalanan, para tubusin ang ating mga kasalanan, nabuhay siyang muli. Hallelujah! Nabuhay siyang muli para ibigay sa atin ang kaligtasan at katagumpayan na nagbibigay ng tunay na kagalakan.
Yun po yung joy na sinasabi po dito. Good news, great joy. Ang tunay na kagalakan po ay bunga ng encounter natin sa Panginoon. Tingnan niyo po, yung mga shepherd, nung ma-encounter nila si Jesus, natagpuan nila eh. Ganun na lang yung kanilang kagalakan. Wow! Ito na yung Messiah. Ito na si Jesus. Tuwang-tuwa sila. Sila yung unang nakabalita sa pagdating ng Panginoon. Wow! Yun yung joy. Nung kayo po ay pumunta po dito, nakaranas po ba kayo ng joy? Amen. Sasamba ako ulit sa Panginoon. Pupunta ako ulit sa Lord. Pupunta ako para magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Nandun pa rin ba yung ating kagalakan sa ating pagpupuri, whatever your situation is? Whatever your situation is. Nandun pa ba yung joy na yun? Kung wala na kapatid, it is time to bring back that joy coming from God. Panginoon, balik mo ulit. Ibalik mo ako ulit doon sa kagalakan na yon. Maring kaya tayo nandito ngayon eh. Pinapaalala lang po sa atin ng Panginoon. Dati, dito rin tayo sumasamba, nagpupuri sa Panginoon eh. Ibalik natin ulit yung joy na yon. Ibalik natin ulit yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi yun yung tunay na diwa ng Pasko eh. Doon natin matatagpuan yung tunay na kagalakan, hindi lang sa regalo, hindi lang sa Christmas bonus, hindi lang sa mga natatanggap natin. Hindi. Si Kristo mismo, Siya ang tunay na kagalakan natin. Kanina po, habang kami po ay bumabiyahe dito, napakinggan ko na naman yung We Shall Behold Him. Alam niyo po yung kanta na yun. Ay, kinakanta ng choir yun eh. Na darating, sabi po doon sa lyrics, darating ang panahon, ang Panginoong Jesus, makikita natin siya ng mukhaan. And every time na napapakinggan ko yung kanta na yun, napapaluha ako eh. Hindi dahil nalulungkot ako. Hindi. Nai-excite ako. Panginoon, makikita na kitang muli sa muli mong pagbabalik. Excited po ba kayo doon? Do you have that kind of joy na kapag ka naaalala niyo yun, o kaya naman, binabasa niyo yun sa inyong mga Bible, Lord, darating ang panahon, makakasama na kita, makikita kita ng mukhaan, papahirin mo ang mga luha sa aking mga mata. Yun yung po yung sinasabi sa Bible eh. Do you have that kind of excitement? Do you have that kind of joy na pagka naiisip nyo, ay, sasamba ako sa Lord, kakatagpuin ko ang Panginoon, nandun pa rin ba yung joy na yun? Nandun pa rin ba? Panatilihin po natin yung kagalakan na yun. Ngayon pong Pasko, it is a message din for us. Let's encounter Jesus. Gusto mo ng tunay na joy? Gusto mo sumaya ka? Katagpuin mo si Lord. Katagpuin mo ang Panginoon. Katagpuin mo siya saan ka man naroroon. Sabi ko nga, hindi limitation itong lugar na ito para hindi natin katagpuin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Tingnan niyo po yung mga shepherd. Natagpuan nila si Jesus eh. Ano ngayon yung bunga? Ang tunay na encounter kay Jesus, hindi nila tinago. Hindi nila tinago. Pagkatapos ng mangyari ng lahat ng iyon, ikinuwento nila ito kay Mary and Joseph. At makikita natin si Mary and Joseph, na si Mary mismo, sabi, kumbaga parang isinapuso niya ito eh. Kumbaga parang siguro kay Mary, no, sa lahat ng pinagdaanan nilang hirap, sa lahat ng pinagdaanan nila, nung nagkukwento na siguro yung mga shepherd, wow, may mga anghel,
At tapos bigla namin, ay, totoo, natagpuan namin sa sabsaban si Jesus at nandito kayo. Wow! Wow! Siguro ganun yung kanilang mga expression. At si Mary, siguro sa lahat ng kanilang pinagdaanan, kaya sinabi sa Bible sabi po doon, sabi po dito, verse 18, namangha ang lahat ng nakarinig sa sinasabi ng mga pastol. Pero verse 19, ngunit si Maria, isinapuso niya ang lahat ng ito at pinagbulay-bulayan. Pinagbulay-bulayan niya. Etong Pasko na po na ito, na daraan, I want to ask you something. Pagbulay-bulayan po natin, ano na yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon? Ano na yung magandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon? No? Si Mary, nung natanggap niya yung message na yon, yung kwento na ito, yung testimony na ito ng mga pastol na ito, siguro, sa akin lang po ito, no? Siguro on her part, parang, wow, totoo nga, kalooban ito ng Panginoon. Biruin niyo yun, kung minsan hindi natin maintindihan yung mga pinagdaraanan natin, pero on the midst of everything, nangungusap pa rin ang Panginoon sa atin at pinapatunayan sa atin, no? Magtapat pa rin tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Tutuparin niya yung kanyang mga pangako. Amen? And that will lead us to another part. Sabi po dito, ang tunay na encounter kay Jesus ay hindi kayang itago. Kailangan natin ibahagi ito sa iba. Talakayin pa po natin yan. Let's go to another part. Kay Simeon and Anna. So, sino po yung una? Mary and Joseph. Pangalawa, yung mga shepherd. Yung una po, Mary and Joseph, Christmas is unforgettable for them because of their obedient faith. Pangalawa po, shepherds, unforgettable Christmas because of their joyful encounter with God. Pangatlo naman po, at panghuli, Simeon and Anna. Kilala niyo po ba yun? Nasa chapter 2 rin po yan sila. Unforgettable Christmas of fulfilled hope. Fulfilled hope. Sino po si Simeon and Anna? Ito po, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Verse 25. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay, sabihin nyo nga po, naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo, verse 26, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Wow, may promise si Lord sa kanya. No? Hindi raw siya mamamatay. Tingnan niyo po ito. Ang tanda na po niya. Ang tanda na niyang nag-antay. Pero meron pa isa. Si Anna, sabi po dito verse 36, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Anna, anak ni Phanuel, at mula sa angkan ni Aser. Siya'y napakatanda. Sabihin niyo nga po, napakatanda. Ba't yung iba ayaw sabihin? Tingnan niyo po ito Sabi dito, napakatanda na. 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa at ngayon 84. Tingnan mo, 84 years na siyang balo. Wala nang asawa. Byuda. Lagi siyang sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. They are both, si Simeon and Anna, they waited a long time. Talaga ang tagal.
Yung promise ng Panginoon, dumating sa kanila, matagal na. Inaantay nila itong pagkakataong ito. At dumating na nga, dumating yung pagkakataon na ito, nung si Mary and Joseph, okay, dinala nila sa templo si Jesus. At natagpuan nila doon si Jesus. Natagpuan nila doon ang Panginoon. Ano po yung matututunan po natin dito? Mga kapatid, si Simeon at Ana ay mga taong marunong maghintay. Sino po dito? Naghihintay. Yeah. Naghihintay. Matagal naghintay si Simeon, pero hindi siya nabigo. Ano po matututunan natin dito? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Maaring may pinangako sa inyo ang Panginoon, matagal na. Pero hindi ibig sabihin, hindi yung tutuparin ng Panginoon. Tapat si Lord. At kailanman hindi tayo bibiguin. Tingnan niyo po, si Simeon, ang tagal niya nagantay. Pero hindi siya binigo ng Panginoon. Nakita niya ng mukhaan si Jesus. Nakita niya ng mukhaan. No? Kung may naghihintay ngayon sa pangako ng Diyos, no? Hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Ito po sinasabi ko po sa inyo. No? At sinasabi rin po ng Panginoon sa inyo. Hindi ka pa kinakalimutan ng Panginoon. At kailanman hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Tutuparin niya ang pangako niya sa iyo. Hindi ka niya bibiguin. Sumunod lamang po tayo sa Panginoon. Magtapat po tayo sa Panginoon. Kasi tignan niyo po dito, nag-antay siya eh. Nag-antay siya eh. Maybe Christmas, the message of Christmas is this: waiting with God is never a wasted time. Waiting with God is never a wasted time. Tignan niyo rin po si Ana. 84 years. Mahirap po na walang kapartner. Mag-isang mga lalaki po, mahirap po yun. Sa buhay. Meron pong talagang tawag nga natin, blessed single. Yan. No? Kasama po nila ang Panginoon. Tingnan niyo po ito. Nag-aantay po sila. No? Pero, waiting with God is never a wasted time for them. Ang paghihintay na naghuhubog ng lalim ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ang tagal ng hinantay nila. Ang tagal ng kanilang, kumbaga parang time. Saan nila ginugol yun? Tignan niyo po, si Simeon, napuspos siya palagi ng banal na spirito. Si Ana, hindi niya sinayang yung kanyang buhay para lang magmukmok sa tabi. Hindi. Ginugol niya ang panahon niya. Nagtapat siya sa Panginoon habang siya ay nag-aantay. I hope sa atin, no? Sino man yung mga nag-aantay, maaaring ng pangako ng Panginoon sa kanyang buhay, no? Waiting with God is never a wasted time. Kasama mo palagi ang Panginoon, kapatid. It is never wasted. Lahat ay tinatala ng Panginoon. Lahat ay tinatala ng Panginoon. Sa Bible study po namin sa Morong, nasa ano po kami? Foundation of our faith. At natatalakay po namin na ipagsusulit po nating lahat bilang isang mananampalataya, lahat ng ating mga ginagawa. At binabanggit po namin doon na yung lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon, hindi sayang. Hindi sayang. Kaya yung ginagawa po, ito po, sila Simeon at si Ana, yung ginawa po nila sa Panginoon, hindi na sayang. Sakto. Yung kanilang inantay, dumating. Kasi si Lord, tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Ang pusong nakikita yung bang gusto nating makasama, ma-experience ang Panginoon sa ating buhay,
No? Hindi binibigo ng Panginoon. Gusto natin ma-encounter si Jesus? Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Gusto mong katagpuin ng Panginoon ngayon? Hindi ka bibiguin ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Ano pa po yung matututunan po natin dito? Sabi pa po dito, hindi nila sinarili ang nakita nila. Ipinahayag nila kung sino si Jesus. Kung babasahin niyo po dito, nung nakita nila si Jesus, they speak prophecy. Nag-speak sila ng mangyayari kay Jesus dito sa lupa. At kung ano yung kaya niyang gawin. No? They speak. Hindi nila sinarili. Ipinahayag nila. Sabihin nyo nga, ipahayag mo. Yan. Ipahayag mo. Ito po yung nakikita kong, karamihan po, no? Karamihan, ito po yung nakikita kong minsan kulang sa ating mananampalataya. Nakakalimutan natin i-share kung sino si Jesus sa iba. Ito na siguro yung panahon na maging sa Pasko po na ito rin yung mensahe. Hindi dapat nating sarilinin yung pag-ibig ng Panginoon na binigay niya na sa iyo. Ipahayag mo ito sa iba. I-share mo ito sa iba. Katulad ng mga shepherd, hindi sila nanatili doon. Shinare nila sa iba. Pinanganak na si Jesus. Maging si Simeon at Ana. Pinahayag nila kung sino si Jesus sa kanilang buhay, sa kanilang kalagitnaan. And I hope sa bawat isa po sa atin, ganun din yung ating maging mensahe ngayong Pasko. For Mary and Joseph, it reminds us kung bakit magiging memorable itong Pasko na ito. It is because of our obedience to God. Sumunod sila sa atin din. Kamusta na ating pagsunod sa Panginoon? Kamusta na ating pagsunod sa Lord? Sa mga shepherd, it reminds us na kailangan magalak tayo. Manatili tayo excited sa pagmamahal natin sa Panginoon. Magalak ka, kapatid, dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. That is the message for them. That is because, kaya pala, memorable sa kanila ang Christmas na yon. Simeon and Anna, it reminds us, for them, ang paghihintay ay sulit. Bakit? Tumugon si Lord sa haba ng kanilang pag-aantay. Tumugon ng Panginoon at sila naman, ipinahayag nila yung mensaheng ito. Sa lahat po sa kanila, lahat po sa kanila, iisa lang ang sentro. Their first Christmas, their first experience of Christmas, iisa ang sentro. Walang iba kundi si Jesus. Ang dahilan kung bakit unforgettable ang Pasko. Hindi dahil may regalo. Hindi dahil maganda ang kanilang decoration. Hindi dahil masaya yung Christmas party nila. Hindi ko po sinasabing masama po lahat yun. Pwede po yun. Pwede po natin ma-experience yun. But we miss the point kung hindi si Jesus ang sentro ng ating Pasko. Sa kanila, si Jesus ang dahilan kung bakit unforgettable ang Pasko. Bakit? Kasi pinersonal nila si Jesus. Kaya naging unforgettable ang Pasko nila, personal nila. Pinersonal nila. Ano ibig sabihin ng pinersonal? Pagka sinabihan ka na may personal ka na, anong dating nito sa inyo? Nagiging seryoso ka na. Tama ba?
tingnan niyo po, sila, pinersonal nila si Jesus. Kaya pala madali lang mag-antay ng mahabang panahon. Kaya pala okay lang. Okay lang. Okay lang mag-antay. Kaya pala, kahit na mahirap yung pinagdaraanan nila, Mary and Joseph, okay lang. Kasi pinersonal nila si Jesus. Personal ito. Personal yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Kaya pala, ganun na lang yung kagalakan ng mga shepherd nung na-encounter nila si Jesus because it is personal for them. Ganun na lang yung kagalakan nila, ganun na lang yung tuwa nila. Nakita nila si Jesus kasi personal si Jesus sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang tanong, hindi yung tanong na, maganda ba ang Pasko ko? Marami kasi nagtatanong ganun eh. Magiging maganda ba ang Pasko ko ngayon? Maganda ba Pasko mo ngayon? Hindi dapat ganun eh. Ang tanong dapat ay, nasa sentro ba si Jesus ng Pasko ko ngayon? Personal ba siya sa akin? Kasi kapag ganun po yung ginawa po natin, Christmas will be unforgettable. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Kung si Jesus ang sentro ng iyong puso, sa iyong puso, kahit simple lang ang Pasko. Ako po, hotdog sandwich lang. Sa Pasko. Kahit bawal, cheat day. Nakatingin sa akin yung asawa ko. Hotdog sandwich lang. Simple lang. Magiging unforgettable ang Pasko dahil si Jesus ang sentro ng Pasko natin. Hindi ang anuman, kundi si Jesus maging personal sa iyong buhay. Sa mga nasa online, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Maging dito po. Naging personal niyo na po bang Savior, Diyos, ang Panginoon sa buhay mo? Baka ito yung kulang, baka hindi mo ma-experience yung talagang joy sa pagsamba sa Panginoon, yung talagang lalim na yung pagmamahal sa Panginoon. Baka kasi hindi mo pa pinipersonal si Lord. Kapatid, personalin natin ang Panginoon. Personalin natin si Lord. Seryosohin natin itong bagay na ito. Tinanggap mo na ba ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay? Kung meron po dito, nais niyang tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, this is the time. This is the right time to accept Him as your Lord and Savior. Gawin natin personal. Gawin natin personal. Because this is the essence of Christmas. Jesus is the center of everything. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Tulungan kita sa panalangin, kapatid. Manalangin ka ng ganito. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat sa pag-ibig na ibinigay mo na sa amin. Ngayong araw na ito, ikaw na ang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Kung pinanalangin niyo yan, kapatid, ang buong kalangitan, sabi po sa Biblia, nagdiriwang. Amen. 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 As we journey with Him, I want to pray for you.
Do you want to encounter Jesus in this place? Whatever your situation is, anuman yung mga bagay na pinagdaraanan mo ngayon, alam yan ng Panginoon, yes. Pero hindi yan hadlang para hindi mo sambahin ang Panginoon ngayon. Now, this is the right time. Let's worship God. Let's worship the Lord. Kumbaga parang talagang, Lord, seryoso ako. Dahil seryoso ka sa akin. Gusto ko yakapin yung presensya mo. Gusto kong yakapin mo ako ng iyong presensya. Gusto niyo po bang mangyari po yun? Sino po dito nais niya na ma-experience yung hipo ng Panginoon, yung touch ng Panginoon sa kanyang buhay? Sino po dito? Pwede niyo po bang pakitaas ang inyong mga kamay? Sige po, pwede po bang makita? Gusto niyo po maranasan yung Holy Spirit in your life? God wants to touch your life. Gusto niyo po ba yun? Pwede niyo po ba itaas ang inyong kamay? Hallelujah, hallelujah, Lord, Lord, Lord. Nakikita niyo po itong mga kamay na ito. Lord, alam niyo po, ang bawat pangyayari, bawat mga sakit, mga pagsubok na aming pinagdaraanan, mga kalungkutan na aming pinagdaraanan, pero sa kabila po nito, Panginoon, Lord, we touch their lives. I pray, Lord God, ipuin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Let your presence, Lord God, be revealed in our personal life, Lord God. Pagharian niyo po kami, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, malaya ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Mahalin ka namin ng buong puso. Magmula ngayon, Lord God. Bawat isa po sa atin, kausapin po natin ang Panginoon. Lord, touch my life. Lord, touch my life. Touch each and every one of us, Lord God. Maniwala ka sa Lord. Hallelujah. Lord, we believe in you. Sige po, let's pray. Can we pray? Hallelujah. 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 Panginoon, sapat ka na, Panginoon. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for the touch, Lord God. Salamat sa hipo mo, Panginoon. Salamat, binalik niyo po kami, Panginoon. It is a reminder for us. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagpapabaya. Tapat kang Diyos, magpakailan pa man. Hallelujah. 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 Salamat po, Lord. Hindi mo kami binigo. At kailanman hindi mo kami bibiguin. Kasi dahil nasa iyo, Panginoon, ang tunay na katagumpayan, papagtagumpayin niyo po ang bawat isa sa amin. Anuman yung mga bagay, Lord God, na aming ginagawa, whatever calling, Lord God, you give us, Lord, we will do it for your glory alone. Maitaas ka sa aming buhay. Itaas ka namin, Panginoon. Hallelujah. We give back all the glory. Come on, hallelujah. Let's praise the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, pasalamatan po natin ang Diyos. Oh, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank
Thank you for your presence. Thank you, Lord God. Panginoon, excited na kami makita ka, Panginoon, at lubusang ka makilala sa aming buhay. We cannot wait, Lord God, for your coming. Pero Lord, as we have this kind of journey in our life, nakakasigurado kami, kasama ka namin, Lord God. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, may we live this life that you gave to us purposefully, Lord God, na merong pagkakatawag sa iyo, magawa po namin, Panginoon, yung purpose mo sa aming buhay, yung layunin mo sa aming buhay, magawa po namin ito. At marinig po namin, Lord God, sa darating na panahon, well done. Well done. Well done, my good and faithful servant. Lord, we love you, Lord. We love you, Lord. From the bottom of our hearts. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord God, for everything that you have done and you will do in our lives. This we pray in the mighty name of Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Glory to God in the highest. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, na ibinalik nyo kami, Panginoon, sa kung ano ang tunay na mensahe ng Pasko, Panginoon. Salamat, Lord, sa encounter, Panginoon. Tinatagpo niyo po kami, Panginoon, ngayong umagang ito, O Diyos. Salamat po. Banal na Espiritu, salamat po. Hallelujah. Yes, Lord. Revelation niyo po, Panginoon. Apart from you, we are nothing, Lord God. Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat sa mensahe mo, Panginoon. Na despite, Panginoon, sa mga hamon na aming hinarap mula pa kahapon hanggang ngayon, Panginoon, pinagtagumpay niyo kami, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Aming dalangin, Panginoon, sa aming pagtatapos. Patuloy niyong pagpalain, Lord, ang lingkod mo, Panginoon, na siyang naghayag, Panginoon, ng inyong mensahe, O Diyos. Lord, kita niyo kalalagayan nila. Kanyang pamilya, kanyang asawa, Panginoon. Katagpuin niyo rin po sila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, maging man sa aming mga miyembro na narito, Panginoon, maging sa online, Lord God. May mga dala-dala po kami ngayon, Panginoon. Nawa po, amin pong i-lay down ito sa inyo, Panginoon. At iiwan namin, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay mga bagay na ito. At hayaan namin, O Diyos, na kayo ang kumilos. Ano man po ang aming dala-dala ngayon, Panginoon. Sa pag-uwi namin, Panginoon, na-unload na po namin ang mga burden na ito, O Diyos. At malaya po kaming makikasalamuha sa aming mga kapwa, sa aming mga trabaho, Panginoon. At may kalakasan kami, O Diyos, na ihayag, Panginoon, kung ano ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa bagay na ito, Panginoon. Ingatan niyo kami sa aming maghapon, Panginoon. Ma-enjoy namin ang maghapong ito. At ibalik mo po kami sa Panginoon sunod na linggo sa aming celebration ng Christmas Cantata, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo pang pupuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Taas po natin ating kamay. Taglayin po ng bawat isa ang basbas at pag-ibig na ating Diyos sa masalangit. Biyaya patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. Pakikipisan at gabay ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Amen and amen, amen. Hallelujah, hallelujah.